Isang napakagandang araw sa lahat. Nasaan ka man ngayon, nasa bahay ka man, ano man yung ulam nyo. Huwag ka nang mainis, huwag ka nang mabad trip, ano man yung pinagdadaanan mo or let's say positive yung araw mo ngayon, much better. Ganyan dapat. 'Di ba? Kasi nga 24 hours lang ang nasa isang araw, huwag na nating sayangin. Kasi nga pwedeng bigla na lang mag-blackout, 'di ba? So, anyway, napakagandang araw. Sana maging masaya ka. Sana ipagpatuloy mo yung kasiyahan mo and wag ka nang ma-stress sa buhay. Yun! Anyway, about sa relationship. Eto yung isa sa mga unwritten rule. 3-month rule na tinatawag. So, basically, ano nga ba yung 3-month rule? Yung simplest explanation niya, after nyong nag-break ng kasintahan mo, maghihintay ka muna ng 90 days o hindi kaya 3 months bago ka, ang ingay nung dumaang sasakyan na yun. Anyway, may mga unwritten rule na tinatawag sa relationship. And yun na nga, o nawala ako, ano ba naman, nakaka-distract, may dumaang maingay na sasakyan eh. Naging kayo, hindi nag-break, and then kailangan yung mag-move on. However, merong ngang unwritten rule na tinatawag. Yun yung 3-month breakup rule. Yun ba yun? Hindi ko alam kung ano nga ba yung term, yung tawag dito, but yun, maghihintay ka muna ng 3 buwan bago ka, pumasok ulit sa panibagong relationship. Ngayon, uso pa nga ba ito? May gumagawa. Yung iba nga days lang eh. Meron na kaagad ipinalit. Yun yung masaklap. Depende siya sa relationship eh. Tsaka sa tao na rin mismo, 'di ba? Tulad niyan sa isang relationship, pwede mong sabihin, okay, wag kang mag-cheat sa kapartner mo, sa jowa mo, mag-cheat pa rin siya. 'Di ba? What more kung nag-break na kayo? Hindi mo naman pwedeng puwersahin yung ex mo na, ay hindi, maghintay ka muna ng 90 days, ng 3 months, bago ka pumasok sa panibagong relationship. 'Di ba? So, may mga taong somewhat ginagawa yun yung learning, yun yung moving on phase nila na tinatawag. Yun bang eto yung ginagamit nilang oras para mag-self-reflect, para mag-move on, pag-aralan kung ano nga ba yung naging mali nila sa isang relationship. Maganda siya eh, healthy siya, right? However, hindi ko alam kung may mga tao pa bang gumagawa nito eh. Usually, less than 1 month, less than 2 months, di ba? May ipapalit na kaagad. So, ewan ko kung kailangan ba nating i-push yung ex natin para gawin nila to kasi nga at that point, nag-break naman na kayo eh. Di ba? So, pero maganda siya. Doon mo makikita basically, ano nga ba yung mali sa relationship? Bakit kami nag-break? Bakit natigil yung pagmamahalan namin? Bakit nag-end? Tapos, tatanungin mo yung sarili mo, ano nga ba yung pwede mong i-improve? Ano nga ba yung pwede mong baguhin din? Kasi baka ikaw din eh, yung may kasalanan kung bakit kayo nag-break ng kapartner mo. So, yung 30 days, hindi, 90 days pala. Yung 90 days na ito yung healing process mo. Diba? Hindi siya yung kaagad-agad, okay ka na. Diba? Kaka-break nyo lang kahapon, ngayon may bago ka ng kausap, tomorrow, kayo na. Obviously, hindi lahat ng tao deserve ng 3-month rule. Kasi nga, tulad niyan, yung ex mo, let's say nag-cheat siya sa'yo, naging disloyal siya, may naging iba na siya. Ngayon, bibigyan mo pa ba siya ng 3-month rule? 'Di ba? Lalo na kung may nahanap ka na kaagad. Right? Nakilala mo siya after 1 month or after 2 months. Nagkamabutihan kayo, kahit wala pang 90 days, kahit wala pang 3 months,
Kung hindi naman deserve ng kapartner mo, bakit mo bibigyan ng 3-month rule? 'Di ba? Lalo na kung alam mo sa sarili mo na hindi naman ikaw yung cause ng pagbe-break niyong dalawa. Ngayon, may mga taong deserve ng respect, right? Okay, naging ex na kayo, hindi na kayo nagpapansinan, siguro, friends pa rin kayo sa Facebook, or pwedeng blinak ka na niya sa lahat, sa Instagram, Snapchat, TikTok, wala nang communication, right? Pero andun pa rin yung somewhat na respeto nyo. Maghihintay ka muna, nag-break kayo ngayong araw na to. Hindi ka maghahanap ka agad. 'Di ba? Magti-take ka muna ng time off basically para mag-heal. 'Di ba? Kailangan meron din tayong palugit na tinatawag. Oo naman. Maghahanap ka kaagad parang hindi mo man lang minahal, sineryoso yung last na relationship mo. Pwera na lang kung siya tong may kasalanan. Well, ay nako, napakadaming ganyan, right? And sa tingin ko, depende yan sa tao. May mga taong andun yung attachment nila sa ex nila and hindi mo masisisi kung it takes time bago makapag-move on yung lalaking ito, yung babaeng ito. And hindi mo siya pwedeng puwersahin din na, ay hindi, after 3 months, 4 months, maghanap ka na ng bago. 'Di ba? Kung gusto nilang ayusin muna yung heart nila kasi nga nabasag na broken heart right? So, okay lang naman wala namang problema kung it takes some time, right? 5 months, 6 months. Basta wag mo nang paabutin ng 1 taon. Oo, sobrang tagal na no. Ang akin kasi minsan yung pag-move on natin, depende yan sa tao kung gaano nga ba sila ka-dedicated na mag-move forward Kasi minsan, andun pa rin talaga yung attachment, hindi niya gustong i-let go, andun pa rin yung nagbabaka sakali. Ex na nga na kapag move on na yung kapartner mo, yung ex mo, and nakahanap na siya ng bago. Pero sa akin din, hindi ko ginajudge yung mga taong matagal mag-move on. Kasi nga, siguro nawasak, nadurog yung heart nila. And walang masama dun, 'di ba? Kaysa naman yung pipwersahin mo yung sarili mo, maghanap ka agad ng panibago, 'di ba? Para gawing rebound. Hindi maganda na pwersahin yung sarili mo kung alam mong hindi pa talaga eto yung time para pumasok sa isang relasyon. Much better na ganyan yung thinking mo, right? Kaysa naman yung nakahanap na yung ex ko, maghahanap na rin ako ngayon ng panibago. Mali. Ligwak. Hindi dapat ganun. Oo, kasi nga, alam mong may tao, right? Itong taong to, itong bago mo, akala niya seryoso ka talaga, hindi niya alam na somewhat, hindi ko alam kung pwede bang gamitin yung word na ginagamit mo lang siya. Kasi nga, hindi ka pala fully na naka-move on sa ex mo, gusto mo lang siyang gantihan kasi nga nakahanap na siya, ikaw wala pa, so parang talo ka, right? So maghahanap ka ngayon ng panibago para lang yung maging even kayo ng ex mo, which is di maganda. Kailangan ang love, ang relationship, it must be pure, genuine na tinatawag. Hindi yung pwersahan, hindi yung sapilitan, hindi yung gagamitin mo yung isang lalaki, isang babae, para lang masabi sa ex mo na, eto nakahanap na ako. 'Di ba? Hindi lang ikaw. Right? So, yun. Ay nako, napakagandang question yan. Andun yung word, genuinely. Right? Hindi mo kailangang lokohin yung sarili mo, yung ibang tao. Yun bang talagang pure yung heart mo na masabing, nakapag-move on na ako, malaya na ako, somewhat na healed na yung heart ko. Well, paano nga ba? Paano nga ba yung pinaka-the best? Ewan, sa akin, depende yan sa tao. Siguro may mga tao lang din na yun bang madali lang sa kanila natanggapin.
Okay, ex na, kalimutan na, and then the next day, jamming na sila ng tropa niya. Yun bang parang hindi siya affected ng breakup? Hindi dahil sa hindi niya minahal yung ex niya, hindi dahil sa wala siyang pakialam sa past relationship niya. Ang akin lang, may mga taong ex na eh. 'Di ba? Natanggap niya na kaagad. Hindi na kami magkakabalikan neto. Natapos na. Yun na yung chapter ng taong to sa life ko. Hanap na ako ng panibago or mag-move on na ako sa panibagong chapter. Right? Naging part siya ng life ko. Yes. Pero yung part niyang yun natapos na. So move on na tayo sa next one. It takes time sa akin eh. Oo, ayoko siyang madaliin if ever man nasa after ng breakup, gusto kong andyan kaagad yung bago. Hindi eh. Kasi nga hindi mo alam kung totally naka-move on ka na ba, totally na nakalimot ka na sa past relationship mo. 'Di ba? So, hindi ko alam yung pinaka the best na way, pero yung acceptance, yun yung first. Oo, wag mo nang, kung ex na. 'Di ba? So, yun, acceptance, and siguro libangin mo lang talaga yung sarili mo. Kung always mong chine-check yung profile ng boyfriend mo, ex-boyfriend mo, ex-girlfriend mo, tinitigan mo kung sino yung kasama niya ngayon, tinitignan mo kung sino nga ba yung nagpapasaya sa kanya, nagpapangiti sa kanya, like, bakit? Paano ka nga ba makaka-move on sa ganong klaseng lifestyle? Wag dapat eh. Kalimutan mo na.